Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, bumaliktad na. Nako, ito ang di inasahan ni Speaker. Dito sa baba, sumipsip agad si Soto mga kababayan. Sumipsip agad kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin ito. Sawadaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadaan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, itong si Senator Tito Soto. Sabi niya po dito sa pinakabago niyang pahayag, impluwensya ni Pangulong Marcos malaki ang ambag sa eleksyon 2025. Eto na, medyo natatawa tayo dito sa niya kasi kung si President Bongbong Marcos ang pagbabasihan natin ng resulta ng eleksyon, malamang walang nanalo sa inyo, di ba? Kasi ang trust rating po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bumaba mula sa taas pababa ng pababa. Tapos sasabihin mo yung impluwensya niya, yun ang nagpapanalo sa inyo. Ganon ba yun? Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Pero eto sa baba, may sinabi pa siya, no? Kaya lang syempre pagdating sa iba't ibang region, iba't ibang mga probinsya, may kanya-kanyang teka lang, zoom in natin. May kanya-kanyang interests, no? Doon. Di madali sa Pangulo ang mag-endorse lalo na kung coming from different political parties. Yan mga kababayan. Pero sinasabi niya ang impluwensya ni Pangulong Bongbong Marcos ay malaki po ang ambag sa eleksyon ng 2025. No? Sa bagay. No? Sabi nga ni Comelec Chairman Garcia, napakabilis po. No? Napakabilis ng canvassing. Ayaw ko nang i-connect mga kabayan, di ba? Kasi baka sabihin nyo, di ba? Nagigets nyo naman, di ba mga kabayan? Si Garcia po ay na-point ni President Bongbong Marcos Jr., mga kabayan. So, hindi natin alam kung nag-uusap ba sila. Di ba? Siguro nag-uusap naman sila. Isang gobyerno lang tayo. Anyway, mga karibin natin, no? Kayo po ba ay naniniwala na dahil sa impluwensya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kaya nanalo or malaki ang ambag ng impluwensya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanilang pagkapanalo? I-comment nyo na lang mga kababayan dahil eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, eto po mga kababayan yung sinasabi nating bumaliktad. Kasi sa pagkatapos po ng eleksyon mga kababayan, naging medyo vocal itong si Toby Chanco, yung kanila pong campaign manager mga kababayan, no? Patungkol po dito sa kaya speaker. Sabi po dito, pinilit nila yung impeachment, so bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sino ang nasisisi or naninisi nito sa akin Hindi yung mga gumawa ng impeachment, di ba? Sabi niya, no? Para hindi naman sila ang masisi, so doon nagsimula yan. Nako. Dahil pala sa sisihan mga kababayan, kaya ngayon medyo hindi maganda ang samahan, no? Nitong ni Chanco at ni Speaker mga kababayan. So si Speaker Romualdez po ang kanyang sasaringan dito, no? Kasi kaninong bahay ba yan? 'Di ba? Kay Speaker Romualdez. So, kung hindi daw nila in-impeach si Vice President Sara Duterte, malamang sa malamang maraming alyansang senador ang manalo.
Ano sa palagay niyo mga kabayan? Medyo nagkakainitan sila ngayon ha. Ang tanong, bakit kaya, no? Bakit kaya nagkakainitan si Speaker Martin Romualdez at si Toby Chanco, mga kabayan? Talaga bang ito lang ang kanilang dahilan kung bakit nagbabangayan? Dahil sa sisi lang, dahil nagsisihan lang mga kababayan, eto, may nakuha tayo kanina, no? Sa isang balita, may ambisyon pala itong maging speaker din, si Toby Chanco. Kaya pala binabanatan niya ngayon si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, no? Eto, panoorin po natin to at bigyan natin to ng kaunting reaction, mga kababayan. Nasaan na yun? Teka lang ha. Teka, nawawala. Teka lang mga kabayan, hanapin. Ito. Ito mga kabayan. Ito po yung video or panayam dito po kay Chanco, no? Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Congressman, nabanggit nyo na rin lang yung leadership eh. Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker actually. Ano po yung ano na po nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? I think that's where all the problems started, no? Early November, noong nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nila ako, no? There was one time, Yes. I was happy Speaker Romualdez. Sinabi ko sa kanya at that time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin. No? And he had so many theories, no? Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba doon, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. So paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So, okay. Ako naman, I'm very transparent. Kung sinasabi ko noon na at that time, in November, walang kumakausap sa akin. Ngayon, sasabihin ko naman, may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Naman sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? So yan mga kabayan, klarong-klaro ha. Parang si Toby Chanco, nakikita natin yung kanyang imahe. Parang si Senator Tito Soto, mga kabayan, di ba? Gusto rin nilang maging speaker, doon naman ay Senate President, mga kabayan. No? Yan. No? Hindi natin alam, no? Sa kabila pala ng ginagawa ng speaker ay yung mga kaalyado niya ay gumagawa ng paraan para siya po ay matanggal dyan sa pagiging speaker na yan. Ibig sabihin mga kababayan, even those na mga kaalyado nila, alam nila na mali na yung ginagawa ni speaker. That's why humahanap sila ng bagong leader at ito nga ang nakikita nila. No? Si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, mga kababayan. So yan, ano po ang inyong opinion dyan mga ka-review natin? I-comment nyo na lang po para malaman po ng ating mga kababayan. Okay? At ito, pasadahan din po natin ito. Nako. Mula po sa Inquirer.net, ito po ang titulo. No? It's a family affair. 4 pairs of siblings
to serve in new Senate. Yan. Kung baga sa ano pa, kung mag-aaway-aaway mga ito, family feud ito mga kababayan. Magkakaroon kaya ng family feud. Ito po ang mga magkakapatid, mga kababayan, na mga senador na uupo ngayong 2025 mga kababayan. Unahin na po natin Senator-elect Erwin Tulfo at Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo. Senator-elect Pia Cayetano at Senator Alan Peter Cayetano. Ito pa. Senator-elect Camille Villar at si Senator Mark Villar. Si Senator Jenggoy Estrada at si Senator Jevi Ejercito. Ayan mga kabayan, sila po ang mga magkakapatid. Parang ano na tayo dito, no? Sa politika. Ang dami pala, halos 1/4, no? 1/4 po ng Senado ay magkakapatid mga kababayan. 25%. 'Di ba? Kasi 24 sila. 6 ito. Ay 8 pala ito, 8. Sobra. Kung magiging kaibigan mo ang mga ito mga kababayan, abay pwede ka nang maging Senate President dahil sa mga boto ng mga ito. Diba? Pero what I'm trying to point out dito mga kababayan, ganito palang structure ng ating Senado, no? May mga magkakapatid na mga senador, no? Kayo ba hindi nababahala? Kayo ba ay okay lang sa inyo? Ganito ang structure ng ating Senado? Well, anyway, para sa akin, kung gagawa naman sila ng kabutihan para sa ating bansa, why not? Pero, kung matutulad lang sa investigasyon sa loto, di ba? Wag na lang. Di ba? Kahit maging 3 pa kayo diyan, maging 4 pa kayo diyan, basta ang kapakanan ng taong bayan ang iniisip ninyo, okay lang. Pero 2 nga kayo diyan, or 1 ka lang, di ba? Tapos yung ginagawa mo ay kabulastugan naman, baliwala rin. Hindi ka pakikinabangan ng taong bayan, di ba? Kahit buong angkan mo ang nandyan, kung ang iniisip nyo ay kapakanan ng taong bayan, wala yan. A political dynasty doesn't affect your career, di ba? Hindi po yan maapektuhan. Sabihin nilang okay, wag ng political dynasty kasi di ba? Tama lang kung ang mga nakaupo ay walang pakialam sa taong bayan. Pero kung yung mga angkan na yan, mga karibin natin, yung angkan na yan, ay may malasakit, no, sa taong bayan, why not? Di ba? Kesa naman, magkaroon tayo ng mga senador na walang mga prinsipyo. Di ba? Walang pakialam sa taong bayan. Ganun din. Di ba? Kayo po mga kababayan, against po ba kayo? Tanong ko lang against po ba kayo sa political dynasty? No? I-comment nyo na lang po mga karibin natin ang inyo pong opinion. At eto, pasadahan din po natin ito, no? Eto, proclamation na proclamation, wala, no? Eto po ang balita mula po sa ABS-CBN News 26 minutes ago. Senator-elect Francis Kiko Pangilinan is not present at the proclamation, saying in a statement that he is with his family to attend daughter Frankie's college graduation in the US, mga kabayan. Okay. Okay, may palusot naman okay? At saka proclamation pa lang naman ito. Pero kung gagawin ito naiisip ko lang, baka gawin kasi ito kapag nandyan na talaga sila, nagtatrabaho na, no? Tapos absent lang dahil sa kung ano-ano, di ba? Isipin nyo naman po, kayo pong mga politiko, no? Katulad nyo din po ay para kayong mga sundalo, di ba? Ang tawag dyan, may moto yan may sawikain or may moto, di ba? Yung sinasabi na bayan muna bago sarili. Di ba? Bayan muna bago sarili. Senator
Kiko Pangilinan. Absuelto ka ngayon pero sa susunod na pagkakataon, babanatan ka namin kapag umabsent ka pa. Di ba? Babanatan ka namin kapag walang kwenta yung pag gagawin mo, absent at absent ka. Di ba? Isipin natin yung sinasabi ng bayan muna bago sarili. Total, you are serving the country. Di ba? Bayan. Bayan muna bago sarili. Unahin po ang taong bayan bago ang sarili. Unahin nyo pong tulungan ang taong bayan bago ang sarili, di ba? Well, anyway, gusto ko lang i-share mga kabayan, at least alam po natin na hindi pala umattend itong si Senator Kiko Pangilinan. So ito mga kabayan, Senator Bato at Castro. Medyo may ano dito, may tensyon mga kabayan. Basahin ko po sa inyo Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. So po nga no? Kasi yung eto, basahin ko muna dito para at least may idea tayo, no, kung paano nasabi to ni Senator de la Rosa. Sabi naman po ni Claire Castro, with all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit ang tamaan, ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangalanan kung sino man ito. Gago pala, mga senador ang pinatutong nga. Yung sinasabi nilang mga obstructionist, di ba? Paparusa or something ipaparusahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. The word is not parusa, but basta mga obstructionist daw ay bibigyan ng leksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba? Mga senador ang sinabi nyo, at sinabi pa mga newly elected senators. Sino ba ang newly elected senators? Hindi ba si Senator Bato de la Rosa ay isa sa mga newly elected senators? Ay, nako, Claire Castro, ha? Sabi pa po dito, ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay wag maging obstructionist. Taong bayan pala, mga senador yun Fake news ka na naman, Claire Castro. Ang nais po natin sa taong bayan, hindi po taong bayan ang pinatutunghayan ni Pangulong Bongbong Marcos doon, kundi yung mga new elected senators, di ba? Ay wag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang magandang proyekto ng programa ng Pangulo at ng administrasyon. Yun Wag maging obstructionist. Parang binabalaan na sila Tama yung sinasabi dito ni Senator Bato. Wag kayong mag-warning, wag niyong i-threaten, no, yung mga senador. Tapos dito, todo deny, hugas kamay na naman itong si Claire Castro, no, mga kababayan. Gusto niyo pala ng pagkakaisa, cooperation, unity. Tapos iti-threaten niyo yung mga newly elected senators. Wag ganon. Respect their opinion, respect, no? Irespeto niyo po sila bilang mga senador. Kung ano man ang sasabihin nila, it's either against or not, 'di ba? Irespeto niyo po dahil yun po ay karapatan din naman nila. Mahirap naman yung puro sang-ayon ka na lang ng sang-ayon sa gobyerno kahit mali na po ang ginagawa, 'di ba? Malaking kalokohan 'yan. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng campaign manager ng Alyansa kung bakit natalo ang karamihan ng kanilang kandidato. Nako, lantaran niyan sinisi ang mga utak ng impeachment case, yung isinampang impeachment ni VP Sara. Yun daw ang dahilan. Okay. Bilib ako dito sa campaign manager ng Alyansa, si Congressman Tiangco. Napaka-honest niya. Sinisi niya.
Nako, General Macanas, wag ka munang maniwala dyan. Nako. Nag-a-ambition din palang maging speaker, kaya binabanatan si speaker eh. Mas maganda sana kung walang ganun, di ba? Walang mali siya yung ginagawa niya. Talagang maniniwala tayo. Eto, tinitira niya pero there is something in return na pwedeng siya ang mag-benefits, di ba? Mag-benefit sa mga gagawin niya. Yun pala. Dahil may kumakausap dito kay Chanko na mga congressman, mga kabayan, na siya sana ang magiging sunod na speaker. Pero nag-meeting nga kanina eh. Yung mga tagapagtanggol ni Speaker Martin Romualdez, kaya pala nagmi-meeting sila. Nakita ko kanina sa balita. No? Nag-meeting daw yung mga Solon, no? Na tagapagtanggol ni Speaker Martin Romualdez, para magpakita ng suporta na si Speaker pa rin ang magiging speaker. Si Speaker Martin Romualdez pa rin ang magiging speaker sa 20th Congress, mga kababayan. Ito pala yung dahilan kasi may namumuo palang bagyo. Dito, kakalabanin pala si Speaker Martin Romualdez. Ito, natatawa lang ako, mga kababayan, but I'm happy kasi may at least, di ba? May nagre-react sa mga ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Alright? Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.